Magandang araw, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa ang punong kawayan mula sa mga alamat at iba pang mga kwento ni Angelita L. Aragon. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa ang punong kawayan mula sa mga alamat at iba pang mga kwento ni Angelita L. Aragon. Isang bakuran, may ilang punong kahoy na may kanya-kanyang katangian. Mabungang santol, mayabong ang mangga, mabulaklak ang kabalyero, tuwid at mabungang nyug. Ngunit sa isang tabi ng bakuran ay naroroon ng payat na kawayan. Minsan, nagpaligsahan ng mga punong kahoy. Tignan ninyo ako, wika ni Santol. Hitik sa bunga kaya mahal ako ng mga bata. Paig kita, wika ni Mangga. Mayabong ang aking mga dahon at hitik pa sa bunga kaya maraming ibon sa aking mga sanga. Higit akong maganda, wika ni Kabalyero. Bulaklak ko'y marami at pulang-pula. Kahit malayo, ako ay kitang-kita na. Ako ang tignan ninyo. Tuwid ang puno, malapad ang mga dahon at mabunga. Wika ni Nyog. Tekayo, kaawa-awa naman si kawayan. Payat na at wala pang bulaklak at bunga. Tignan ninyo, wala siyang kakibo-kibo. Lalo na siyang nagmumukhang kaawa-awa. Nagtawanan ng mga punong kahoy. Pinagtawanan nila ang punong kawayan. Nagalit si Hangin sa narinig na usapan ng mga punong kahoy. Pinalakas niya ng pinalakas ang kanyang pag-ihip. At sa isang oras niyang pagkagalit ay nalaga sa mga bulaklak, nahulog ang mga bunga at nangabuwal ang puno ng mayayabang na punong kahoy. Tanging ang mababang loob na si kawayan ang sumunod-sunod sa hihip ng malakas na hangin ang nakatayo at hindi nasalanta. Ang link na ito ang aking source sa written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Ang punong kawayan. Mula sa mga alamat at iba pang mga kwento ni Angelita L. Aragon.